Nakauwi na kami ni Phyllis galing Baguio. I have to admit, nag-enjoy ako kasama siya kahit hindi sumipot si Lily. Nag-enjoy pa rin naman ako sa trip ko sa Baguio. Pagkauwi namin ni Phyllis, hinanap niya kagad sa akin sa sasakyan na bibigay ko sa kanya. Oh, asan na yung kotse ko? Teka, excited ka na naman masyado eh. Dali, sayang naman pagod ko kung hindi ko makikita pag uwi yung kotse ko. Wow, napagod ka doon? Enjoy ka nga eh. Oo na. Dalian mo na. Ito na, pumunta ka na ng garahe. Wow! Anong kotse to? Supra. Supra tawag dito? Oo. Binigyan ko siya ng Honda Civic since yun yung una kong kotse. Pero sabi ko sa kanya binigyan ko siya ng Supra. Halata naman kasi na pagyayabang niya to sa mga klase namin. Para pag tinanong siya kung anong kotse meron siya, sasabihin niya Supra pero Civic lang. Excited na ako dalhin to sa school. O bakit? Marunong ka na ba mag-drive? Tsaka, may lisensya ka na ba? Wala pa, pero tuturuan mo naman ako, di ba? Nung tuturuan, aralin mo yung mag-isa mo. Damot mo naman. Dun ka nga. After ko siyang kausapin noon, pumunta kagad ako sa kwarto ko para i-chat siya gamit yung account kong si Lily. Arthur. Uy, sorry. Emergency lang. Nagka-family problem lang. Nasa hospital kasi si ma'am. Ganun ba? Okay lang naman yun. Kumusta naman siya? Ayun, nasa ER siya ngayon. Bigla kasi siya natumba. Sabi ng doktor, need lang daw ng pahinga. Pero okay naman na ba siya ngayon? Oo, okay naman daw siya. Sorry talaga, Arthur. Nasira ko pa yung date natin. Date? Pero okay lang naman yun, Lily. May next time pa naman, di ba? Oo, next time. Babawi talaga ako sa'yo, Arthur. Sorry talaga. Huwag mo na isipin yun. Naintindihan ko naman yung nangyari. Napaka-understanding mo talaga, Arthur. Ganyan ka pa din ka-sweet mula dati. Wala yun. Sige, Arthur. Mauna na pala ako. Kailangan ko papuntahan ulit si ma'am eh. Babantayan ko muna siya dito sa hospital. Sige. Kita-kits na lang next time. Uy, gumising ka na. Papasok na tayo. School na naman. Napakatamad mo talaga mag-aral no? Ano na lang kaya mapapala mo in the future? Eh di, mamanahin ko yung mga pera ng magulang ko. Ako lang naman nag-iisang anak dito. Tas ano? Mayaman kang bobo. Sakit mo magsalita ah. Baka nakakalimutan mo. Pulubi ka pa rin kapag wala yung dad ko. Pangit pa rin talaga ng ugali mo no? Pangit kasi kausap ko. Dami mong dada. Kumilos ka na. Before pa ako magigil sa'yo. Minsan talaga naiisip ko na lang may sakit tong taong to. Alam niyo yun, yung split personality. Kala mo ibang tao kausap ko kapag ibang pangalan kausap niya eh. Ay, ganun din pala ako. Habang nasa classroom ako, biglang may nagpakilala sa akin na classmate namin ni Arthur. Hi, di ba ikaw si Feliz? Oo, bakit? Wala lang. Gusto lang sana kita makilala. Matagal na kasi kita gusto kausapin eh. Ha? About saan naman? Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Wala ka bang kaibigan? Actually, marami naman akong kaibigan. Gusto ko lang rin makipagkaibigan sa'yo. Sige. Ano pala name mo? Astrid. Astrid Bloomberg. Wow, Shola. Filipino ka ba? 1'8"? Ha? Bakit 1'8"? Yung great-grandmother ko kasi yung Filipino eh. Pero dito ako lumaki sa Philippines. Oo. Siguro mayaman kayo, no? Hindi ako. Pero yung dad ko, oo. Bakit? Ano ba yung dad mo? CEO siya ng isang insurance company sa US. Pero nandito siya sa Pinas kasi dito din siya lumaki. Nakasanayan niya na lang ata dito kaya
dito na rin siya gumawa ng pamilya. So, yung mom mo, American din. Oo. Pero nasanay na lang din magtagalog since almost 20 years naman na silang nakatira dito. Angas naman pala ng pamilya nyo. Ask ka lang sana pala, Feliz, kung free ka ba sa Saturday? Oo, free naman ako. Bakit? Yayayain sana kita mag-dinner sa favorite kong resto. Uy, sige. Sorry, di siya pwede. Bigla na lang sumulpot si Arthur habang nag-uusap kami ni Astrid. Ewan ko sa taong to. Nung problema, pati pakikipagkaibigan ko kailangan pasirain. Sino ka pala? Huwag mong sabihin hindi mo ako kilala. Yeah, I know. Ikaw yung mayabang na tao dito sa school na to since anak ka na may-ari. Alam mo naman pala eh. Ano naman connect kung inaaya ko si Feliz kumain? Di ba hindi ka pwede, babe? Ano na naman pinagsasabi mong babe? Di ba girlfriend kita? Hoy, wag kang pinagpustahan lang natin yun. Oh, nagpustahan lang naman pala kayo eh. Ba't ka ba nagsasalita? Yatanong ba kita? Hayaan mo nga kami, Arthur. Di naman relate sa pinag-uusapan namin eh. Okay, fine. Have it your way. Bigla na lang siyang umalis sa harap namin at lumabas ng classroom. Halata din naman dun na umuwi na yun. Ay, kukumute na naman ako neto pa uwi. Nakakainis naman yung taong yun. Bakit? Huwag kang maingay sa iba pero magkasama kami nun sa isang bahay. Huh? Why? Kinuha ko ng niya para gawing yaya niya. I see. So, hindi mayaman family niyo? Oo. Nakakuha lang ako ng chance mag-aral sa school na to kasi yung dad niya yung may-ari. If hindi ka nayaya ni Arthur, I can help you finance your studies. Talaga? Yeah, why not? Ganyan naman dapat talaga pagkaibigan, di ba? Thank you Buti ka pa, mabait kang mayaman. Yung tao kasi yun, sobra-sobra tingin sa sarili, hindi naman galing sa kanya yung pera. Ganyan talaga pag yung magulang nakafocus lang sa negosyo. Ay, hassle na naman ito mamaya pag uwi. Bakit? Mag-aaway kayo dun sa bahay? Hindi, iisa lang kasi kami ng sinasakyan. Sasabihan niya na naman yung driver na huwag akong sunduin. Ganun ba? I can drive you home naman. Wag na, baka hassle din yun sa'yo. Uy, hindi Hilig ko mag-drive. The longer I drive, the more I enjoy. Sige. Hinatid ako ni Astrid pa uwi nun. Nasaktuhan naman si Arthur na sa bakuran. At nakita niya naman ako na binaba ni Astrid galing sa sasakyan niya. Ingat ka pag uwi Tsaka, thank you din pala. No worries. See you tomorrow, Feliz. Yabang may bago ka ng driver. Hassle lang kasi pag magkukommute pa ako. Sino nagsabi magko-commute ka? Siyempre, sigurado na naman ako na hindi mo ako pasusunduin kay Manong. Kuya, umuwi na po kayo. Nandito na si Feliz. Ay, nandun pa ba siya? Yeah, nag-promise na ako sa'yo na hindi na kita iwan dun. Remember? Shala, marunong ka pala tumupad ng pangako. Whatever. Just go to your room. Tsaka, sama mo pala ako sa Saturday. Ha? Di ako free nun eh. Bakit? Kasi may date kayo ni Astrid. Magpapaturo ako sa kanya mag-drive sa Sabado. Since sayang naman yung binigay mong kotse kung di ko rin naman magagamit. I-cancel mo na. Ako magtuturo sa'yo sa Sabado. Ha? Bakit naman? Halata naman na hindi mo marunong mag-drive yung taong yun. Sabi niya nga daw nag-e-enjoy siya mag-drive eh. Nag-e-enjoy lang, pero hindi magaling. Teka nga, nagsiselos ka pa?